Exodus Kapitulo 22, simula versikulo 1 hanggang versikulo 4. Pag ang isang tao ay nagnakaw ng baka, tupa, at ito'y pinatay o pinagbili, papalitan niyo ito. 5 ang ipapalit sa isang baka, at 4 naman sa isang tupa. Kailangan siyang magbayad. Kung walang ibabayad, siya ang ipagbibili at ang pinagbilhan ang ibabayad sa kanyang ninakaw. Kung ang ninakaw naman ay makita sa kanya at buhay pa, doble lamang ang ibabayad niya. Kapag ang magnanakaw ay pumasok ng gabi at napatay ng may bahay, walang pananagutan ang nakapatay. Kung ang pagkapatay ay naganap pagkasikat ng araw, mananagot ang nakapatay. So, ang passage nito ay tungkol doon sa Old Testament law or rule, kung saan kapag ikaw ay nagnakaw, so kailangan mo yun na bayaran. At kung ikaw naman ay ninakawan at nakita mo yung magnanakaw at kailangan mong ipagtanggol ang iyong sarili at napatay yung magnanakaw, so wala kang pananagutan doon. Pero sa batas natin ngayon, sa panahon natin ngayon, pwede natin itong i-consider as biblical principle. Okay? Kaya talaga sa batas ng tao at sa batas ng Diyos, ang pagnanakaw ay may kaparusahan. So yun na nga po na ito ay biblical principle na sa panahon natin ngayon, na kapag nagnakaw ka, anuman na ninakaw mo, mapaparusahan ka sa harapan man ng Diyos o sa harapan ng tao, sa batas man ng Diyos o sa batas man ng tao. Pero dito sa Pilipinas, grabe talaga ang ating mga pinuno mismo ay hindi natatakot yata na maparusahan. At sila ay walang awa kung magnakaw. Pero asahan natin, kung hindi man sila maparusahan ng batas ng lupa or yung batas na meron dito sa bansa natin, pwede silang maparusahan na batas na galing sa Diyos. At Diyos mismo ang magpaparus sa kanila. Diba?